na nagngangalang H.G. Bakiran. May dalawang magkaibigan na sina Frederick at Raymar. Pareho silang masigasig sa pag-aaral at palaging nasa harap ng klase pagdating sa pagsisikap. Sa loob ng kanilang paaralan, kilala sila sa pagiging tapat at responsable. Isang araw, habang nag-aaral ang dalawa sa silid-aklatan, napansin ni Frederick at Raymar na may kakaibang kinikilos ang kanilang mga kamag-aral na pinapangunahan ng isa na nagngangalang Sirhan. Nang dumating ang araw ng kanilang final examination, isang malaking balitang kumalat. Mahigpit ang exam at halos kalahati ng nakarang batch ay bumagsak dahil dito. Kabado ang lahat ng estudyante, lalo na't magiging batayin ito ng kanilang paglipat sa susunod na taon. Morning, sir. Sorry, sir. Napulot po kasi kami dahil sa kaka-review. Thank you po, sir. Thank you po. O, ba't parang puyat ka ata? Hindi ako natulog. Tinagard-guard ko yung para tina-exam lang. Oo, todo review ka naman. Kaya nga ayoko pa naman bumagsak. Magpapopya ka naman. Sige. Ay, nag-review kayo? Ha? Hindi ah. Paano ka na dyan? Anong gagawin natin? Ayaw ko parang bumagsak. Ako rin yun. Pinilisip ako. Ano yun? Kasi yung mga masa. Oo. Yung answer sheet dun sa may table. Pag-aalis siya, doon natin muli para makapasa tayo tatlo. Napansin ng dalawa na tila may pinag-uusapan ang tatlong mga estudyante na sina Sirhan, Warren at Princess. Ang mga masamang balak na kunin ang answer key ng kanilang examination habang wala pa ang kanilang guro na nagngangalang Byron. Hello? Okay. Excuse us, babalik ako mamaya. Yes, sir. Yo. Basta kinuha yung answer key, bawal yan ha. Sabi mo lang pag Isusumbong ko kayo. Sige. Alin mo nga, pre! Bakit? Nag-review kami, tapos kukunin nyo na. Sir, di bawal yan ha. Subukan mo magsumbong. Sige, abangan ka namin sa gate. Okay. Paray. Ano yung answer sheet, pre? Yan na. Perfect na tayo, pre! Perfect na tayo! Sinubukan pagsabihan ni Fred at Raymar ang mga ito, ngunit binantaan sila nito na silang dalawa ang gugulpihin kapag nagsumbong sila sa kanilang guro. Ready na ba kayo? Bakit nawawala yung answer key dito? Sino kumuha? Sir. Sir, di po namin alam, sir. Baka naiwan niya lang po sa faculty ng pagpupunta niya dito, sir. Ganun ba? Yes, sir. O, sige, makikita mo tayo. Sige pa. Napatingin si Frederick kay Raymar at pareho silang natigilan. Alam nilang mali ang ginagawa ni Sirhan at kanyang mga kasama. Ngunit sa parehong kadahilanan, nakita rin nila na may iba pa silang kaklase na lumapit kay Sirhan at kumuha rin ng kopya ng answer key. Tignan mo yun, nag-uupyan sila. Di ba nasa kanila yung answer key? Ayan.
Pinantaan nila ako kanina. Baka ano pang gawin nila sa akin pag sa puntahan. Ayoko naman masaktan. Sige, bahala ka na dyan. Okay, Pastor Baker. Wait lang po, tapos. Kamusta po kami, sir? Okay, tapos na. Sir, wait lang po, sabi lang. Ito po, sir. Sir, magsusumbong po kami. Alam na namin kung sino yung gumawa ng cancer. Bakit hindi ba kayo sumubay niya? Noong una pa lang ako tanong po. Sir, gusto po sana namin magsumbong pero pinantaan po nila ako. Baka bigla, abangan daw po nila ako sa labas ng gusto po nagsabi. Ganun ba? O sige, magtawag ka bukas sa principal shop. Sige po, sir. Mag-ingat kayo. Napag-isipan ng dalawa kung ano ba ang dapat nilang gawin. Napagdesisyonan nilang dalawa na isumbong ang kanilang mga kaklase sa kanilang guro. Kasi hindi ito tama at isa itong uri ng pandarayan. At para maturuan sila ng leksyon at hindi na nila ito gawin muli. Sir, good afternoon. Ito na po yung mga nagkita estudyante dito. Pagkatay mo sila dito, po sila dito sa akin. Sabi natin sila. Opo kayo. So kayong dalawa, bakit nyo naisipang nakawin yung answer section yung mga Sir, hindi kasi kami nakapagod. sa tingin nyo makayos yan na nakawin yung exam answers kasi hindi kayo nakapag-review. So bakit nyo pa rin ginawa? Para ako makapasa sir. Ganun pala. So sir, ano gusto mong gawin dito sa mga students mo ba? First offense muna nila. First offense na lang yung gagawin natin sa akin. Okay sir, kung yan ang gusto mong gagawin natin. So gano'n na. First offense yung parang naman, si sir na lang bahala sa parusa na ibibigay sa inyo. At sa inyo namang dalawa, maganda kung bali ang ginagawa niyo pagpatuloy niyan. Maging honest lang kasi kayo maging hindi kayahin yung mga ginagawa niyo. So sir, ang gagawin mo na lang sa dalawang students mo na to, plus pointsan mo na lang sila sa exams nila para hindi na sila mahirapan ng susunod. Yes, sir. So, ganoon na lang ang gagawin. So, yung dalawa naman, huwag nyo lang uulitin yan dahil masama yung pagnanakaw ng ginawa nyo. Okay? Sige. Sa susunod na ano ulit, sana hindi ko na kayo ulit makita dito sa office ko. So, sige, naman din ako yung umuwi. Sana hindi natin ginawa yun. Kaya nga, pero gusto natin magpasay. Kaya, tsaka baka masuspend ba tayo sa pinaggagawa natin. Oo, kaya huwag na natin dito. Kaya, tara. Ang pagiging tapat ay kadalasang sinusubok sa mga panahong may kabutihang maidudulot ang pagsuway. Ngunit sa dulo, ang tunay na tagumpay ay yaong nakakamit ng may dangal at konsensya. Ang pagkakamali ay may kapalit. Ngunit ang pagkakilala at pagtuwid nito ay akbang tungo sa pag-unlad bilang isang tao. Hindi hadlang ang takot o peer pressure sa paggawa ng tama. Sa huli, ang prinsipyo mo ang magtatakda kung anong uri ng tao ka, hindi lang sa paaralan kundi sa buong buhay mo.